para po sa may mga Pisces in Venus. So kung hindi nyo po alam kung ano po, kung kayo ba ay Pisces in Venus or nakita nyo lang kasi Pisces tapos pinanganak ka sa date ng Pisces, malamang hindi para sa itong video na to. So pwede kang tumigil muna, panood na to, i-click mo yung link na nasa taas, kung saan doon sa video na yon diniscuss ko kung paano mo makukuha at para saan din itong mga to. But if na-confirm mo na Pisces in Venus ka, tandaan mo yung mga readings natin. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago ka sa channel, click mo na rin yung join button, bell notification, and i-like mo na rin tong video natin. And kung gusto mong magkaroon ng access doon sa ating mga exclusive videos, like yung extended readings at maging priority sa mga future live readings natin, i-click mo yung join button sa baba. For private readings and spell works po, pwede niyo po ako i-message sa aking Facebook page. The link is in the bottom of the account or the description. And donations can be sent using thanks button or GCash Maya, numbers in description below. Tingnan natin, Pisces, ano yung overall energy mo muna. Tinalikuran ako nito. Okay, so we have here the card of strength. So naka-reverse siya. Now, strength, when given, strength galing mismo sa name niya, strength is about power, lakas, likse, tagang nagpapakita ng kapangyarihan. Pero connected din kasi to sa zodiac sign na Leo. Na si Leo kasi, tinatawag din siya na creativity, house of creativity. So, andoon na with this card, kasi creativity, kung titingnan natin, rooted din siya sa emotions which is water element ka. Yung Pisces, although nasa Venus, the planet of love, pero water element ka. So, andoon yung point na masyadong nag-work yung, sabi nung card, yung emotional side mo. That's also affecting yung, which is giving energy doon sa creative side. Pero nane-neglect mo din kasi yung side na kung saan kailangan mong magkaroon ng ano bang term to? Logical perspective. Parang ganito yan eh. Kasi 'di ba, energies tayo. So polarity, yin yang, ayan. So male and female energy. Hindi naman pag sinabing male and female energy, hindi ibig sabihin babae at lalaking literal ha, na yung gender or sexuality, yung sex nila. No, it's not that. It's about yung energy na pinoportray nila. So, masyado ka naging in tune sa yung feminine energy. Nawala na yung connection mo sa masculine energy. And this is about, kumbaga sa drawing, yung feminine energy. Ito yung mga curves. Ayan yung mga, yun yung mga curves niya. Yan yung mga movements ng curls. While the male energy, siya naman yung nag-represent ng mga straight lines, mga angles. So, you need to combine them both. Yun yung gustong, yung overall energy for this month of November. Andun din na pinapakita ng cards na to, na, yun, ano nakita mo? Na andoon na huwag ka masyadong nagre-rely sa emotions mo. Well, totoo naman na yun yung ginagamit mo para for intuition, para mag-check kung may mali, pinapakaramdaman mo. So, that's good kasi na-maximize mo yung capacity mo. Pero wag naman yung tipo ng doon na lang tayo naka-base masyado. We need to also consider, dapat mo ding i-consider na gamitin yung yung logical aspect mo kasi anything na sobra, 'di ba, masama, anything na kulang, masama din. So, yun yung gustong ipahiwatig ng universe para sa iyo. Yun yung gusto niyang ipaalala sa iyo that you are a whole person. Kailangan maging whole din yung approach mo sa kit ng buntot. Maging whole din yung approach mo doon sa mga bagay-bagay. Hindi weakness na gagamit na minsan kasi kailangan mo din magkaroon ka ng moment na pag-isipan mo yung mga bagay-bagay bago mo i-pursue.
Kasi nagkaroon ka din ng mga, tawag dito, yung mga biglaang desisyon. Biglaang nagtiwala, biglang naniwala, ending. Ano nangyari, di ba? So, minsan kailangan nating bigyan ng chance yung sarili natin na to lay low, to kalma lang muna. And then, to think, pag-isipan muna mabuti. Hindi naman nila-rush eh. Yung mga decisions na binibigay sa'yo, usually are not in a rush. And wag mong hayaan na ma-pressure ka. Because once na in-entertain mo na yung pressure sa life mo, ayun, doon ka nagkakaroon ng mga kinemerat, doon ka nagkaka-issue, problema, doon na nagkakabalik-baligtad yung mga nangyayari. So, kalma muna tayo. Let's think before we react. So, tingnan natin anong message ng darkness tsaka ng light sa'yo. Bakit darkness and light? Para balance. Yin-yang. So, gagamitin natin sa darkness is si Dark Mirror and Work Your Light. So, ano bang message sa'yo ng darkness? So, we have here is 23, Revenge, and 22, I Won't Cry For You. Ayun na nga. So, paano ko ba ipuput into the right words? Medyo magkakaroon tayo na, hindi ba tayo? Kaya kung ikaw pala, magkakaroon ka ng slightly villain era. So, medyo, mamili ka na, sinong gusto mo? Ursula, si Maleficent, si Mother Gothel, pili ka. Sinong villain ka pagdating? Pero ito yung nakakalungkot sa mga villains. Hindi naman silang pinanganak talagang masama. Pero kasi nagkaroon ng mga chain of events na na-push sila na maging masama sila. Kung napanood mo yung movie, yung sa Disney, yung Wish, si Magnifico, mabait naman siya talaga. Ang ganda yung gusto niya para for the City of Roses. Kaso lang, andoon kasi na yung isang song doon, yung wala man lang nag-isip na nagpasalamat sa kanya, wala man lang nakaisip na alalahanin siya except yung asawa niya. But the whole city, wala, binigay na sa kanya, parang ginawa na lang siya yung responsible. So, andoon na naging masama siya in the long run. Naging gahaman siya sa powers. Kasi pinush din siya papunta doon. Yes, decision niya yon. Pero kasi dagdag na factor din doon yung mga ibang tao. So, to set things into balance, kasi nga, na-take advantage ka ng mga pinagkakatiwalaan mo or pinaniwalaan mo, mag-villain era ka talaga. Ang concern ko lang dito kasi, since water element ka, and ang manifestation is nagro-root yan sa emotions, kinakabahan lang ako para dun sa mga nasaktan mo. Kasi talagang aabot sa kanila yung energy na ilalabas mo. Pero they deserve it naman. So, dadma lang. And nakakaloka lang. Ano yung tipong no regrets? E di masaktan sila. E di karmahin sila because of your intentions. Tama lang yun. Aanihin nila kung ano yung tinanim nila. So, ano bang message sa'yo ng light? So, we have here is wait. It's not yet time. Things are being given. And baby steps, actions. Follow your intuition before it makes sense. So, ito na nga. So, with the card of the wait, pinapaalala ko yun, di ba? So, ina-amplify niya yung overall energy na pag-isipan mo kasi before kang mag-decide. So, what I'm seeing here, isa sa mga naging effect dito is yung broken promises, yung mga tipong ito yung pinangako, ikaw naman ginawa mo na yung part mo, pero ending hindi naman ginawa yung part nila. So that's something na nag-jump ka kasi, yun nga, nag-jump ito conclusion. So manghihingi din, although sinasabi ng intuition natin na ito nga yung nangyayari or naramdaman natin na okay naman, kasi yung first impression, pero it's also magandang gawin, bigyan natin ng chance na maintindihan natin, makilala natin yung mga tao before we fully trust. Kasi isa sa mga nakikita ko dito, some of you,
medyo andoon na sa pera kasi nadali. So, yun yung iniiwasan natin na mangyari moving forward. Kasi, wawa ka. Big amount yung pwedeng mawala. And, eto na. Sa baby steps, sabi dito, follow your intuition before it makes sense. Ito yung sinasabi naman na ang red flag hindi fiesta. Ang red flag hindi carnival. Pag red flag, may mali. Listen to it. So, kaya yun yung doon na papasok yung logical mind mo. Huwag ka magalala yung mga kakarmahin. Medyo next year pa to, around mga, latter part of May, but let them be. Basta importante, you are fixing yourself in accordance sa pinapagawa ng universe. So, I hope nakatulong yung readings at tandaan yung readings. They're for guidance purposes. So, use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. At kung gusto nyo pong magkaroon ng full access sa ating mga extended readings at maging priority sa mga future natin po na live readings, i-click nyo po yung join button sa baba. Sa mga nais naman po ng private readings or pa-schedule na spellworks, pagawa, pwede nyo po kayo message sa Facebook page ko. Yung link is nasa baba sa description ng video. If you want to send a donation kasi wala lang, feel mo lang, pwede mo i-click yung heart button sa baba. O you can send it via GCash Maya. Number is on the bottom of the screen. So maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, kasama po ang Mikay Noodles na nilalamig. You have a great day and I'll see you soon. Goodbye and thank you.